Ibigin ka. Very good. Sabihin mo na siya, Hoy! Hoy! Hi mga stars! So, welcome again sa ating vlog, Free Voice Coaching with Coach Frank. So ngayon, pag-uusapan natin, kasi may nagtanong sa ating sa YouTube account, sa ating YouTube channel, ito yung katanungan niya. So ang tanong niya is, paano ba daw mapapaganda ang boses niya? So magandang katanungan niya kasi isa yan sa mga pangarap or dream ng bawat singer na paano gumanda ang boses. Okay? Pero syempre, hindi lang dapat maganda ang boses natin. Dapat alam din natin kung paano natin gagamitin ng tama yung boses natin para iwas paos, iwas na mabilis mapagod habang kumakanta. And syempre also, ma-apply din natin ito hindi lang sa pagganta, kahit sa public speaking, magkakaroon ng protection yung voice natin against sa pagkapaos or pagkapagod, mabilis na pagkapagod sa boses natin. So, ngayon, mamaya may bisita tayo. So, isa siya sa magagaling nating coach dito sa CBM Pop Music Studio. So, yon, isa-isayin natin yung mga techniques or mga secrets kung paano gumanda ang boses ng isang tao at paano gagamitin ng tama ang boses. So guys, pag-usapan ngayon natin kung paano daw gaganda ang boses niya. Okay, so bago ang lahat, alamin muna natin ano ba yung tinatawag na voice quality. So, kung mapapansin ninyo, pagka may mga singing competitions, maririnig ninyo yung criteria for judging. Voice quality, 50% or etc. Okay, so, pag-usapan natin ang voice quality. Voice quality. Okay, voice quality, it refers to the uniqueness of your voice that has thickness, depth, and brilliance. So, sabi daw, uniqueness or unique. You have a unique voice. Bakit siya unique? Kasi, ikaw lang ang meron niya sa buong mundo. And also, you can modify your voice. Pwede mo siyang palakihin, pwede mo siyang palitin. Depende sa gusto mong iparinig sa mga tao. So, kaya siya unique. And also, you can imitate some sounds like sound ng hayop, like cat or dog. Pwede mong gayahin yung iba, kaya that is why your voice is very unique. And also, dapat yung voice natin, meron siyang 3 elements, which is thickness, depth, and brilliance. So ano yun? Yung thickness, yun yung kapal ng voice mo. Okay? So, example ng thickness ng voice ko is like this. Okay? That's the thickness of my voice. Then, depth, or yung lalim ng voice natin. So, I'm going to hum. That is the depth of my voice. So, actually, nag-vibrate siya sa buong katawan ko. Okay? Pero pag tinanggal ko yun, walang vibration na nangyayari. Okay? So, yung lalim ng voice. So, pag pinagsabay mo yun, thickness and depth, like, yun siya. And then, yung last one is yung tinatawag na brilliance. Okay, so what is brilliance? Brilliance, it is the sparkling sound or the crispy sound of your voice. So, parang ganito lang yan. Pagka kumain ka ng chicharon, di ba? Yung may crunch na sound siya, yung that is the brilliance of your voice. Or nagbukas ka ng, syempre, yung favorite natin, soft drinks. Okay? So, yun yung sparkling sound or yung taginting or yung tinis ng voice natin. Kasi may mga voice na walang brilliance. And aminado ko, before, nung nagsisimula pa akong kumanta, wala akong masyadong brilliance. Kasi yung boses ko noon is paloob. Like this one. Example. Love! Love! Paloob siya. Unlike dun sa may brilliance, love! Palabas na yung sound niya. Okay? So, those 3 elements, kailangan meron tayo sa boses nun. So, pag narinig tayo ng isang ordinaryong tao, pag kumakanta ka na sa stage, uy, ang ganda pala niya yung boses ni niya. Ibig sabihin nun, you possess those 3 elements. Okay? And that is the voice
quality. Ngayon naman mga guys, pag-usapan natin paano mapuproduce ang good voice quality. Ito yung mga pangarap ng bawat Pinoy, gumanda ang boses. Siyempre, pag mayroon kang magandang boses, hahangaan ka, papalpakan ka. Okay? So, paano nga ba napoproduce ang good voice quality? Okay? So, pag-usapan ngayon natin yan. Ngayon, sa pop singing, mag-i-inhale tayo sa ilong at sa bibig. Laging sabay yan. Okay? So, mag-i-inhale tayo sa ilong at sa bibig. Open your mouth like you're biting an apple. Or like you're parang humihikab. Na. Okay? So, open the mouth. Rounded siya na hugis letter O. Okay? So, drop your jaw. Okay? Remember inhale through your nose and mouth. Coach, possible ba yon hihinga sa ilong at sa bibig? Yes. Okay? Mas marami kang may higop na hangin pagka nag-open ka or nag-inhale ka sa bibig natin. Okay? Pero may papasok din na hangin sa ilong natin kasi diyan ang normal na paghinga natin. Okay? So, kumbaga, as a singer, dapat matakaw tayo sa hangin. Okay, take note matakaw sa hangin, hindi sa kanin. Okay? So, pag inhale natin, ilong at bibig. Yan siya. Okay? So, inhale through your nose and mouth, and then, okay, hold your breath. Okay? Tandaan nyo to. Pag nag-hold tayo ng breath, yung para kang nasa ilalim ng tubig, ganun yung pakiramdam. Di ba? Hindi tayo humihinga sa ilalim ng tubig, ganun yung pakiramdam. Yun yung dapat nyo maramdaman. And then, ang mangyayari sa tiyan natin is stomach in. Papasok sa loob ng tiyan. Okay. So, mamaya i-demonstrate natin yan. Hindi na ako pwedeng tumayo kasi medyo malaki at busog tayo. Okay. So, stomach goes in, papasok sa, kumbaga, ito yung stomach natin. Pag inhale, ganyan siya. Magpa-flat yung stomach natin. Bakit ba kailangan mag-flat ang stomach? Kasi meron tayong tinatawag na diaphragm. So, what is diaphragm? Okay, diaphragm, it is a dome-shaped or semicircular membranous muscle that separates thoracic cavity and abdominal cavity. Okay, so para siyang ganito. Itsura niya, ganyan. Okay, so nandito siya located. Kumbaga, siya yung partition ng dalawang cavity. Okay, so ang trabaho ni diaphragm is pagka huminga tayo, magpa-flatten siya. Kasi yung lungs natin, napupuno ng hangin, nag-expand siya. Kaya umaangat yung chest natin. So, pag huminga tayo, ayan, umaangat siya. Umaangat yung rib cage natin kasi nag-expand yung... excuse me. Nag-expand yung... Sabi sa inyo, busog ako eh. Nag-expand yung lungs natin. Ngayon, pag nag-expand siya, yung diaphragm magpa-flat siya. Ngayon, bakit nga ba mag-stomach in? Kasi magkikreate tayo dito ng tension or ng pressure sa abdominal area ng katawan natin. So, parang ganito lang yan. Tatandaan ninyo. Pag kumakanta tayo sa pop singing, okay, since we're using your natural voice or your normal voice, in order for you to produce good voice quality na may power and also to hit high notes especially, kailangan natin ng pressure, kailangan natin ng puwersa. Okay? Yan ang pagkanta. So ngayon, saan natin kukunin yun? Hindi natin pwedeng kunin yun sa chest, sa neck, and sa jaw. Ang lahat ng puwersa o ang lahat ng pressure ay kukunin natin sa tiyan. Okay? Kumbaga parang kang nag-sit-ups. Ganun yung pakiramdam niya. Naintindihan? So ngayon, okay, so parang ganito. Best example, pagka nagtulak ka ng kotse, di ba? Mas matutulak mo siya pagka naka-stomach in ka kaysa sa naka-stomach out ka. Kasi mas may puwersa ka doon. Ganun din ang pagkanta. Especially pagka medyo matataas yung kinakanta natin. Yan isa sa mga secret para mas mag-rocket high yung boses natin. Okay? Ngayon, balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina, how to produce good voice quality. Ngayon, ang secret is i-apply natin ngayon, which is inhale through your nose and mouth, hold your breath, and then sing. Tandaan nyo, pagka-hold nyo ng breath ninyo, stomach in. Kailangan lahat ng puwersa
lahat ng tension or lahat ng pressure ay nasa abdominal area ng katawan natin. Okay? And take note, since nabanggit ko yung diaphragm, walang boses na nanggagaling sa diaphragm. I'm sure of that. Kasi bakit? Ang boses ay nanggagaling sa throat, sa lalamunan, sa voice box, sa larynx, dito. Dito nanggagaling yan, dito napuproduce yan. Ngayon, ang connection ni diaphragm sa pagkanta natin, siya yung nagsusupply ng power sa boses mo palabas. Okay? So, siya yung nagsisilbing protection mo para hindi ka sumigaw. Naintindihan? Tandaan nyo yan, ha? So, walang boses na nanggagaling sa diaphragm. So, yung ibang mga feeling coach dito sa YouTube na napapanood ko na kunin daw sa diaphragm ang boses, no. Walang boses sa diaphragm. Nandito ang boses. Okay? Sinusuplayan lang siya ni diaphragm. Okay? At walang hangin sa diaphragm. Ha? Ang hangin ay napupunta sa lungs. At wala ring hangin sa tiyan. Meron hangin sa tiyan. Tabag yun. Hindi natin kailangan yun sa pagkanta. Okay? So, ngayon, introduce ko na sa inyo yung ating special guest. Okay? So, i-demonstrate niya kung paano mag-produce ng good voice quality. So, tabayan niyo siya. So, ayan, ito na ang ating bisita, si Coach Danaya! Hello. Bati ko muna sa ating mga viewers. Hello po. Sana po ay mag-enjoy po kayo sa panonood ko ngayon. Ayan. So, napapansin natin medyo mahina pa ang boses ni Coach Danaya kasi kakagising lang niya at kakatapos lang namin kumain ng dinner. Well, anyway, so Coach Danaya, kamusta naman ang buhay-buhay natin? Okay naman po. Masaya. Actually, nagbabanda ka before, di ba? Yes po. So ngayon, nung nag-training ka na dito sa CBM Pop Music Studio, ano yung mga na-realize mo sa sarili mo at sa boses mo? Na-realize ko po na more on sa psychological problem. Sometimes po, kaya hindi ko nahihit yung mga high notes, and then samahan pa po natin ng mga technicals din Yes. sa pagkanta, and kailangan din po sa pagkanta para fully confident ka po ay kailangan may kaalaman ka po talaga sa mga bagay natin. Yes, tama. Okay, so linawin lang natin sa yung sinabi ni Coach na yung psychological problem, hindi siya baliw. Okay? Pag sinabi psychological problem, yun yung mga iniisip natin na negative, lalo pagka performer ka o singer ka, minsan iniisip natin na, ay, baka bumiyok ako, ganyan-ganyan, di ba? O baka hindi ako magustuhan ng mga tao, nahihiya ako eh. So, yun yung gusto niya sabihin doon sa psychological. So, linawin lang natin, Coach Danaya. Okay, so ngayon, Coach Danaya, yung tanong is, paano daw gaganda o mapapaganda ang boses ng ating isa sa mga viewers natin. Okay, so kanina, na-explain ko na yung gagawin nila. So, ngayon, i-demonstrate natin ngayon. Ready ka na ba? Ready na po. Ready na. Okay. So, ang instruction is, inhale through your nose and mouth, sabay ang paghinga. Open your mouth like you're biting an apple. So how do you bite an apple? Yon! Ano kayo? Ang laki ng apple. Ganun ba kalaki ng apple sa inyo? Well, anyway, so pag inhale natin, di ba? Saan pupunta ang breath? Sa lungs, di ba? Ngayon, so magfo-flat yung diaphragm. Okay, so saan ang pressure ngayon? Nasa abdominal area or nasa chan. So, yun yung gagawin natin ngayon. Okay, so, kaya mong tumayo ba? Sige. Okay, so, Coach Danaya, ready ka na ba sa gagawin natin? Ready? Pero before that, iparinig muna natin sa kanila kung ano yung boses mo bago natin gagawin yung exercise o yung technique on how to produce good voice quality. Okay? So, kakanta si Coach Danaya ng isang linya sa isang song na favorite niya. So, pakinggan natin. Ready ka na? Ready. Okay, hit it! Pangarap ko ang ibigin ka. Okay. So, yun, narinig niyo yung quality ng voice niya noon. Yes, maganda naman. Okay? Very soft. Kaya lang, nagkukulang siya ng... ikaw, anong assessment mo sa boses mo yan?
Kulang po sa thickness po. Thickness? And depth po. And brilliance din po. Yes. So basically, kulang sa voice quality. Okay? Kulang sa kulang sa bigat. Yun sa pakinig ko Okay. So ngayon, apply natin yung technique, which is the inhale, hold. Dun muna tayo. Okay? Ready? Open your mouth. Okay, ready? Inhale. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale. Relax. Ngayon lang tayo may exhale Okay? Pero wala talaga tayong exhale. Again. Inhale. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhale. Okay. During the time na naka-hold yung breath mo, Danaya, ano yung pakiramdam? Parang may pressure po dito. Yes. Para may gustong lumabas, di ba? Yes po. Okay. Yung pressure na yun yung gagamitin mo to throw out the power of your voice. Naintindihan? So, since nabanggit ko na yung throw out the power of your voice, meron tayong tinatawag na belting out. Okay. What is belting out? It is your ability to project the power of your voice without shouting. Okay? So, naintindihan, Danaya? Yes po. Okay, good. So, ang belting out daw, malakas yung voice mo, pero hindi ka sumisigaw. Possible ba yun? Yes, that is possible. Okay, so gawin natin ngayon siya. Inhale, hold, and then sing tayo ng love. L-O-V. Okay? So, parang ganyan siya. Love! Okay? So, ang importante doon, naka-hold yung breath natin. Okay, Danaya? Ready? So, ulitin lang muna natin yung inhale, hold. Ready? Inhale. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale. Ready? Belting out tayo. Inhale. Hold. Sing love now. Love! Isa pa. One more time. Say hoy. Sabihin mo na siya. Hoy! Hoy! Bukas. Isa pa. Hoy! Hoy! Very good. So, apply nyo natin yan. Yung quality ng boses mo dyan, ilagay mo dun sa love! Ready? Inhale. Hold, sing, love, now! Love! Okay, very good. Nice. So ngayon, tatayin mo ngayon yung song mo kanina, yung same line, okay? But this time, you're going to use the power of your diaphragm. Ready? Inhale. Go. Pangarap ko ang ibigin ka. Very good. Nice. Isa pa. Mas powerful. I-produce mo pa lalo yung voice mo. Ready? Open your mouth. Inhale. Hold. Go. Pangarap ko ang ibigin ka. Very good. Nice. Okay. So, anong naramdaman mo ngayon? Parang sabi ko po may depth din po siya, may brilliance. Okay. Rinig naman talaga na medyo lumalim yung voice ni Danaya. So, yeah. So, na-produce natin yung good voice quality. So, nasagot ba natin yung tanong? Yes. I-apply nyo lang inhale through your nose and mouth. Stomach in. Kailangan ma-feel nyo yung pressure sa abdominal area ng katawan ninyo while holding the breath. And then, sing your song. Okay? Actually, it takes time to develop your voice. Yun talaga ang totoo doon. Okay? Pero, it's a good step na i-apply natin yung mechanism singing, which is the inhale, hold, and sing. Okay? So, in that way, unti-unting na-develop yung voice quality natin. And also, yung belting out, makakatulong yan to develop the quality and the volume of your voice. So, yun. Okay? So, thank you so much, Coach Danaya. And I'm looking forward sa mga susunod na training natin. Okay? Thank you. So, yun guys, mga stars. Kung paano mapapaganda ang boses, lagi nyo lang itatandaan, inhale through your nose and mouth, stomach in, kasi connected ang diaphragm natin sa pagkanta. Tandaan nyo rin na ang boses ninyo nasa throat, nasa voice box, nasa larynx, nasa lalamunan ninyo. Walang boses sa diaphragm. Okay? Ang boses na puproduce sa throat. Ang diaphragm, siya nagsusupply ng power sa boses ninyo palabas. Okay?
So, belting out, malaking tulong yan, especially pag nag-hit tayo ng mga high notes. Kaya, very important na i-master natin ng belting out. And also, malaking tulong siya para ma-develop yung voice quality natin at saka yung volume ng voice natin. Tandaan nyo, ang voice quality ninyo, in time, madidevelop yan. So, kailangan nyo ng isang magaling na voice coach para i-guide kayo sa mga iba pang techniques on how to sing. And also, since na free naman ang ating voice lesson dito sa YouTube, pwede kayong magtanong, kagaya nung nagtanong na isa sa mga viewers natin. Pwede kayong magtanong anything about sa voice, paano mag-perform on stage, anything. Pwede rin akong maging coach ninyo sa buhay. Okay? So, thank you so much. So this is your Coach Frank. Samahan nyo ulit ako sa susunod na vlog. Samahan nyo ako para pagandahin natin ng boses ng bawat Pinoy. This is my new journey. Thank you!